ACC News Balita. Maasahan, makatotohanan, mapagkakatiwalaan. Narito ang mga maiinit na balita sa araw na ito. JRMSU, patuloy sa pag-unlad. Bagong pasilidad at proyekto, ipinakikilala. Ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, ginunita ng mga Pilipino. Himala sa gitna ng trahedya, isang bahay, hindi tinubok ng California wildfire. Kimpo Love Team, magpapakilig muli sa kanilang bagong upcoming movie. Dating UMD member Norman Santos, umanaw sa kidney failure. Gilas Pilipinas, magbabalik sa FIBA Asia Cup 2025. Bini, trending number 1. Blink Twice music video, out na! Taliwas sa El Niño, bigla ang pag-ulan, naranasan silang bahagi ng bansa at ang weather sa mga susunod na araw. Alamin! Araw ng Lunes, Abril 14, 2025. At ang ating oras ngayon ay alas 8 ng umaga. Naghahatid ng impormasyon, Saan man ang lokasyon alamin ang bagong pangyayari sa Pilipinas at buong mundo. at ang mga balitang dapat niyong malaman. Tutukan! Sa patuloy na pag-unlad ng Jose Rizal Memorial State University, dalawang mahalagang proyekto ang inilunsad kamakailan. Ang pagtatapos ng multi-purpose covered court at ang pagbubukas ng bagong pasilidad pangkabuhayan sa main campus. Para sa buong detalye, live ang JRMSU Main Campus, Kia Fati Sagario. Kia, ano ang kaganapan dyan? Magandang araw, Benson. Andito nga ako ngayon sa Jose Rizal Memorial State University Main Campus kung saan patuloy ang pagsasagawa ng multipurpose covered court ng universidad. Ayon sa pinakahuling ulat, nasa 70% nang tapos ang konstruksyon ng nasabing pasilidad na nagsimula noong 12 ng Abril ng nakaraang taon, 2024. Ang pasilidad na ito ay may kabuuang pondo na 11,997,118 pesos and 20 centavos. Ito ay itinayo upang magsilbing venue para sa iba't ibang aktibidad ng universidad at komunidad, kabilang ang sports events, malalaking pagtitipon at iba pang mahalagang okasyon. Sa kabila ng mga naging aberya dulot ng masamang panahon mula Oktubre hanggang Disyembre noong nakaraang taon, inaasahang matatapos ito bago pa man ang bagong target date na Mayo 7 nitong taon. Ayon kay Ginoong Alvar C. Ahias, Project Development Officer 3, kaunti na lamang ang natitirang gawain sa proyekto, kabilang ang electrical installation at pagpipinta ng court. Sa kasalukuyan, patuloy na itong inaayos upang mapagkinabangan na agad ng mga estudyante at ng komunidad sa lalong madaling panahon. Patuloy ding pinalalakas ng JRMSU ang kanilang mga programang pangkabuhayan sa pamamagitan ng paglunsad ng panibagong hakbang sa entrepreneurial ventures
ng universidad. Nitong ika-10 ng Pebrero 2025, opisyal nang binuksan ang JRMSU Cafeteria, JRMSU Sparkling Water at JRMSU Sewing Production sa pamamagitan ng grand opening at cutting ribbon ceremony. Ang nasabing mga pasilidad na pinangangasiwaan ng Income Generating Project o IGP Office sa pamumuno ni Ginoong Darwin Magbanwa ay matatagpuan malapit sa College of Business Administration Building sa Dapitan Campus. Dumalo sa seremonya ang mga opisyal ng pamantasan, kabilang sina University President Dr. Maria Rio Abdon Nagit, VP for Finance, Attorney Niza Listerio Absin, VP for Academic Affairs, Dr. J.D. Tellen, at Dapitan Campus Director, Dr. Patrick G. Galieto. Layunin ng proyektong ito na magbigay ng dekalidad na serbisyo sa mga estudyante at faculty habang lumilikha rin ng kita para sa universidad. Patuloy naming babantayan ang pagpapatuloy ng proyekto at magbibigay ng pinakabagong impormasyon sa mga susunod na ulat. Mula rito sa JRMSU Main Campus, ito si Kia Fati Sagario, nag-uulat para sa ACC Balita. Maraming salamat kay Fati Sagario. Sa araw na ito, Pebrero 25, 2025, ating gununita ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Upang ihatid sa atin ang mga kaganapan sa pagdiriwang na ito, narito si Aname Antipuesto mula sa People Power Monument sa Quezon City. Patuloy pa rin dinaos dito sa People Power Monument sa Quezon City ang isang simpleng seremonya upang alalahanin ang makasaysayang EDSA People Power Revolution na naganap 39 na taon na ang nakalilipas. Kadina lamang pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines or NHCP at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang isang flag raising at wreath laying ceremony na dinaluhan ng iba't ibang opisyal at mamamayan. Ayon kay Christopher Pasion, Senior History Researcher ng NHCP, ang paggunita ngayong taon ay mas simple ngunit makabuluhan, na nagpapakita ng patuloy na pagpapahalaga ng mga Pilipino sa diwa ng pagkakaisa at demokrasya na ipinamalas noong 1986. Sa kabila ng pagiging Special Working Day ngayong taon, hindi ito naging hadlang sa mga mamamayan na makiisa sa pag-alala sa makasaysayang pangyayaring ito. Iba't ibang grupo ang nagsagawa ng mga programa at aktibidad upang ipalala sa lahat ang kalagahan ng EDSA People Power Revolution sa ating kasaysayan. Samantala, sa kabila ng paglipas ng panahon, patuloy na tinatanong ng ilan kung buhay pa ba ang diwa ng People Power sa kasalukuyang henerasyon. Ayon sa mga nakibahagi sa revolusyon noong 1986, hindi kailanman mawawala ang diwa ng EDSA basta't may mga Pilipinong handang ipaglaban ang kalayaan at katotohanan. Ito po si Aname Antipuesto, ACC Balita. Maraming salamat, Anami, sa iyong ulat. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang diwa ng EDSA People Power Revolution upang patuloy nating pangalagaan ang demokrasya at kalayaan ng ating bansa. At sa ating pagbabalik, California Wildfires. Tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino. Ano kaya ang ipapakita sa bagong pelikula? At ang weather sa mga susunod na araw. Tutukan! Sorry, ma'am. I didn't mean to hit you. I'm sorry. I'm in a hurry. Keeps running away. Hey, Miss! Wait, I'll just call you later. Wait, why is this girl keeps on following me? Does she have bad intention towards me? Excuse me, miss. You dropped your wallet. Don't jump to conclusions about strangers' intentions. Not every stranger is a threat.
but caution is key. What seems suspicious might be kindness in disguise. Consider the situation before reacting. Take a moment to understand before judging. Patuloy na nananalasa ang malaking wildfire sa California na nagdulot ng matinding pinsala sa mga ari-arian at sa pilitang paglikas ng libu-libong residente. Ngunit sa kabila ng trahedya, isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Isang bahay ang nananatiling buo sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ano nga ba ang posibleng dahilan sa likod ng hindi pangkaraniwang pangyayaring ito? Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Bunny Claire Chares, live mula sa California. Okay, Benson. Sa loob ng ilang araw, libo-libong ektarya ng lupa ang natupok, daang-daang bahay ang naabo, at libo-libong residente ang napilitang lumikas. Ngunit sa kabila ng trahedya, isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Isang bahay ang nakaligtas sa gitna ng malawakang sunog. Nangyari ito sa Los Angeles County, isa sa mga pinakamatinding tinamaan ng wildfire. Halos walang natirang struktura sa lugar, ngunit isang bahay ang nanatiling nakatayo. Walang bahid ng sunog, tila hindi walang nadapisan ng apoy. Ayon sa may-ari ng bahay, hindi sila makapaniwala nang bumalik sila sa kanilang lugar. Sa kabila ng abo at pagkawasak sa paligid, buo pa rin ang kanilang tahanan. So, ayon sa mga eksperto, may ilang posibleng dahilan kung bakit hindi tinupok ng apoy ang bahay na ito. Una, maaaring dahil sa materialis na ginamit sa konstruksyon ito, fire-resistant materials na hindi madaling madamay sa apoy. Pangalawa, maaaring ang distansya nito mula sa mga natutuyong halaman at puno ay nakatulong upang hindi agad lumaganap ang sunog. At pangatlo, ayon sa mga otoridad, maaaring ang direksyon ng hangin ang nagligtas sa bahay mula sa paglalaganap na apoy. Nang mapanayam namin ang may-ari, ganito ang kanilang sinabi. Napakahirap paniwalaan. Akala nila wala nang natitira sa kanila. Pero pagbalik nila, ang bahay nila ay buo pa rin. Hindi nila alam kung paano nangyari ito, pero nagpapasalamat sila sa Diyos. Samantala, patuloy ang pagsisikap ng mga bumbero na mapula ang sunog at maiwasan ang mas matinding pinsala. Ang kwentong ito ay isang patunay na sa gitna ng sakuna, may mga pangyayaring tila isang himala. Mula rito sa California, ako si Bunny Claire Chares, nag-uulat para sa ACC Balita. Manatiling ligtas at patuloy na mag-ingat. Para sa Showbiz Balita, narito ang Showbiz Queen of Chika, MJ Hamarolen. MJ? Salamat, Liana. Magandang araw mga kachika. May exciting balita tayo tungkol sa upcoming movie ni Kim Chu at Paolo Avellino na pinamamagatang My Love Will Make It Disappear. Sa pelikulang ito, tatalakayin nila ang mga sweet at bitter sides ng pag-ibig at ibabahagi nila ang kanilang mga reaksyon sa script na talagang nagbigay inspirasyon sa kanila. Ang pelikula ay naglalaman ng mga makabagbag damdaming eksena na tsak na magpapaantig sa puso ng bawat isa. Ipinakita rin ang kanilang chemistry sa mga behind-the-scenes clips na nagbigay ng sneak peek sa kanilang mga bonding moments. Ayon kay Kim Chu, ipinahayag niya na ang script ay puno ng emosyon at talagang nakaka-relate siya sa karakter ng kanyang ginagampanan. At ayon kay Paolo Avellino, sinabi niyang ang kwento ay nagbigay ng bagong pananaw sa pag-ibig at umaasa siyang magugustuhan ito ng mga manonood. Ang My Love Will Make You Disappear ay nakatakdang ipalabas sa mga sinihan sa darating na buwan ng Mayo 2025. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong mapanood ito. Abangan ang mga susunod na updates at mga eksklusibong panayam sa mga bida. Tsak na magiging hit ang pelikulang ito. MJ Hamarolen para sa ACC Showbiz Chika. At sa ating pagbabalik, Dating miyembro ng Universal Motions Dancer, pumanaw. Kidney failure, gaano kalaki ang panganib? matinding pagbabalik. Ano ang pinaghahandaan ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025? Pinay P-pop dominating, blink twice, music video ng Bini, trending number 1. Ano ang reaksyon ng Bloom sa bagong music video ng Bini? Lahat ng iyan, alamin sa pagbabalik ng ACC Balita.
never be left behind. If you know how to eat and drink, you should know how to clean up. Isang malungkot na balita para sa mundo ng entertainment. Pumanaw na ang Universal Motion Dancers or UMD member na si Norman Santos sa edad na 52 matapos mahigit isang dekadang pakikipaglaban sa kidney failure. Ano nga ba ang sanhi sa sakit na ito? Paano ito maiiwasan? At ano ang payo ng mga eksperto? Narito ang ulat ni Mylene Bazar. Matapos ang mahabang pakikibaka sa sakit na kidney failure, pumanaw sa edad na 52 ang miyembro ng sikat na 90s dance group na Universal Motion Dancers o UMD na si Norman Santos. Kinumpirma ito ng kanyang partner sa isang Facebook post. 12 years anyang nagdialysis si Norman. Bumuhos ang pakikirami ng fans ng UMD. Ang kanyang dating kagrupo na si Wawi Di Guzman nagluluksa. Ayon sa isang nephrologist, maituturing na kidney failure kapag hindi na gumagana ang kidney o mababa na ang function nito. A good percentage ng blood flow coming from the heart goes to the kidney. Kaya pag nasisira yung mga ugat nito, humihina siya at bumababa ang lakas niya para makapagsala ng more effective yung mga lason sa katawan. Maaari anyang magdulot ng kidney failure ang pagkakaroon ng chronic disease o CKD. Pag dumating na to sa punto na mga less than 10% na lang ang lakas, ay kailangan na ng suporta sa kidney tulad ng dialysis. Or kung merong donor or potential donor, kidney transplantation. Maging acute kidney injury. Pwede kang magka-kidney failure, for example, extreme blood loss, dehydration. Para maiwasan ang kidney failure, ito ang payo ng doktor. Maintain ang tamang timbang, tamang pagkain, and of course, kung sakali may high blood o diabetes ka na, kailangan tumakontrol with the proper medications and guidance ng ating mga doktor. Tamang inom ng tubig, 8 to 10 glasses of water per day can help. No? It's just that you have to stay hydrated. Mag-ehersisyo at kumain ng mga pagkain na mababa ang salt content. Makipag-ugnayan din anya sa doktor sa iniinom na gamot at huwag mag-self-prescribe. Paalala lang po, ang kalusugan ay kayamanan. Mylene Bazar, nag-uulat para sa ACC Balita. Balik sa iyo, Liana. Isang napakagandang balita para sa lahat ng basketball fans sa bansa. Opisyal nang nakupirma ang pagbabalik ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup 2025. Isa itong malaking pagkakataon upang muling ipakita sa mundo ang galing na at puso ng ating bansang kupunan. Ano nga ba ang dapat nating asahan sa kanilang pagbabalik? Para sa buong detalye, narito si Cherry Del Sarga. Magandang araw sa lahat ng basketball fans sa Pilipinas. May masayang balita tayong ibabahagi na siguradong magpapainit ng inyong mga puso at magpapalakas ng ating pag-asa. Handa na ba kayo? Dahil nitong taon magbabalik ang Gilas Pilipinas sa pinakamalaking entablado ng basketball sa Asia. Nakumpirma na ang pagsali ng ating pambansang kupunan sa 2025 FIBA Asia Cup. Ito ay isang malaking kaganapan, isang pagkakataon para maipakita natin sa buong mundo ang husay at tapang ng mga Pilipino sa larangan ng basketball. Naalala niyo ba ang mga nakarang tagumpay ng Gilas Pilipinas? Ang pagiging kampyon, ang pagpapakita ng dedikasyon at ang pagbabalik kumpiyansa sa ating mga manlalaro? Sa 2025, mas malakas at mas handa ang Gilas Pilipinas. Ang mga manlalaro natin ay patuloy na nagsasanay, nagpapabuti at naghahanda para sa hamong naghihintay sa kanila. Kaya mga kaibigan, sama-sama nating suportahan ang Gilas Pilipinas sa kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay. Ipagsigawan natin ang kanilang pangalan, ipakita natin sa mundo ang ating pagmamalaki sa kanila. At sa muli, ito si Cherry Del Sarga at patuloy nating susubaybayan ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup 2025. Abangan ang mga susunod na update at mga balita dahil sigurado akong mas lalong magiging kapanapanabik ang mga susunod na araw. Cherry Del Sarga, ACC Balita. Isang malaking tagumpay na naman para sa P-pop. Ang pinakabagong music video ng BINI para sa kantang Blink Twice ay agad na nag-trending number 1 sa YouTube at pumalo ng mahigit 1 milyon sa loob lamang ng isang araw.
Ano nga ba ang reaksyon ng Blooms? At ano dapat ang abangan sa nalalapit na Biniverse World Tour Kick-Off? Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Mian Bustillo. Inilabas na ng P-pop girl group ang official music video sa bago nilang kantang Blink Twice. Sa official YouTube channel ng P-pop girl group, mapapanood ang naturang video. At trending at number 1 ito ngayon sa nasabing platform. At wala pang isang araw nang ito ay i-upload, mayroon na agad itong nahakot na mahigit na 1 million views. Bago pa ang Blink Twice, nakilala na ang BINI dahil sa mga inilabas nilang awitin na Salamin-Salamin, Pantropiko, Carrera, Lagi at iba pa. Ang nasabing grupo ay binubuo ni na Mika, Aya, Colette, Maloy, Red, Stacy, Joanna at Sheena na nag-debut noong 2021. Samantala, bukas na ang pinaka-aabangang Biniverse World Tour Kick-Off ng nasabing grupo at mangyayari ito sa Philippine Arena. Ngayon pa lang, ay excited na ang Blooms para sa malaking porsyento ng kanilang P-pop girl group. At yan ang latest sa mundo ng entertainment. Ako si Mian Bustillo at ito ang ACC Balita. Hanggang sa susunod na update. Sa kabila ng inaasahang matinding init at tagtuyot ng dulot ng El Nino, ilang bahagi ng bansa ang nakakaranas ng biglaang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Para sa pinakahuling update, narito ang ating weather forecaster, Jamaica Luna, para sa ating ulat panahon. Jamaica, ano nga bang lagay ng panahon? Salamat, Benson. Magandang araw, Pilipinas. Narito ang update sa lagay ng panahon ngayong araw ng Abril 14, 2025 dito sa ACC Balita. Taliwas sa inaasahang matinding init at tagtuyot na dala ng El Nino, patuloy ang nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng lungsod. Ayon sa Pag-asa, bagamat patuloy ang epekto ng El Nino sa ilang bahagi ng bansa, isang low pressure area ang nakakaapekto ngayon sa ating panahon. Kaya't nakakaranas tayo ng biglaang pag-ulan na bumubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Narito ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Luzon, asahan ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan, particular sa Metro Manila, Baguio at ilang bahagi ng Central Luzon. Pinapayuhan ang ating mga motorista na mag-ingat sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar. Habang sa Visayas naman, makakaranas ng bahagyang pag-ulan ang Eastern at Central Visayas habang mananatiling maaliwalas ang panahon sa Western Visayas. At sa mga kababayan naman natin sa Mindanao, mag-ingat sa pabugso-bugsong ulan at thunderstorms lalo na sa Davao Region at Caraga, kung saan maaaring magkaroon ng flash floods at landslides. Ayon sa mga eksperto, ang hindi pangkaraniwang pag-ulan sa kabila ng El Nino ay maaaring dulot ng pagbabago sa global weather patterns. Pinapayuhan ang publiko na manatiling updated sa lagay ng panahon at maghanda sa anumang posibleng pagbabago. Para sa mas detalyadong ulat, manatiling nakatutok dito sa ACC Balita o bisitahin ang opisyal na website ng Pag-asa. Muli, ako si Jamaica Luna, manatiling ligtas at maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Balik sa iyo, Benson. Mula sa sentro ng katotohanan, paglilingkod at makabuluhang pagbabalita. Ito ang ACC Balita. At mula Luzon, Visayas at Mindanao, kami ang inyong tagapagbantay. Ako si Benson Joaquin. At ang iyong kagapay sa bawat balita. Ako si Liana Jane Lantexi. At ito ang ACC Balita, ang tinig ng bayan para sa bayan.